Sa morning revival preview na ulit tayo. At ang ating schedule ngayon ay week 8, day 5. So week 8 Friday na to. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole inhabited earth for a testimony to all the nations, and then the end will come. Amen. So yung gospel na binanggit dito na ipipreach sa huling kapanahunan ay tinatawag na gospel of the kingdom. So ito yung huling uri ng gospel na ipipreach bago matapos o magwakas ang kapanahunan ito. At ito ay ipipreach, aabot siya sa buong sangkalupaan. Sabi niya, whole inhabited earth. At ito ay magiging isang patotoo sa mga bansa, nang ibig sabihin, ang kapanahunan ay matatapos na. So, sino magpipreach nito? Siyempre, tayo. Tayo magpipreach niyan. Revelation 6:2. And I saw, behold, a white horse, and he who sits on it had a bow, and a crown was given to him, and he went forth conquering and to conquer. O ito naman, sa Revelation, yung unang seal. No, meron 7 seals dyan. Yung unang seal, ano meron? Puting kabayo. At itong nakasakay dito, may hawak na pana, pero walang palaso. Ibig sabihin na itudla na yung palaso. Saan tinudla yan? Sa kaaway. Ibig sabihin, tapos na yung kaaway. At ito ay sumasagisag sa pagpipreach ng gospel. Kaya kung ikaw ay nagpipreach ng gospel, ikaw yung nakasakay doon sa puting kabayo. At ito ay ipipreach sa buong sangkalupaan. Wala nang dadating yung panahon, wala nang hadlang. Buong sangkalupaan. Sa ngayon, hindi pa bukas yung mga ibang lugar sa sangkalupaan. Sarado pa. Pero bubuksan niya ng Panginoon. Ang Panginoon na magbubukas dyan. Hindi yung mga leader nila na mga masasamang tao na ayaw papasukin yung ebanghelyo. Sino ka ba? So, pag binuksan na ng Panginoon yan, at ang ebanghelyo ng kaharian ay na-preach na sa buong sangkalupaan bilang patotoo sa mga bansa, sabi niya, the end shall come. Tapos na ang kapanahunan. Ano ba ibig sabihin ng tapos na ang kapanahunan? Ang katapusan ng kapanahunan, mga kapatid, ay ang simula ng Great Tribulation. So, tapos na. Ibig sabihin yung, ano bang panahon meron tayo ngayon? Panahon ng biyaya, panahon ng eklesiya, panahon ng espiritu. So, yan yung panahon natin ngayon. Diba? Pero, yung panahon na ito, magwawakas siya at magsisimula ang isang matinding kapighatian dito sa buong sangkalupaan. At bago matapos ang mga panahon ngayon, ang huling bagay na makikita natin ay ang paghahayag ng ebanghelyo ng kaharian. Sabi niya, pag nakita mo na ito ay maging isang patotoo sa lahat ng mga bansa, and the end shall come. So magbabasa na ako. Okay, babasahin ko pala yung nabasa ko na yung dalawang verses. Okay. The gospel of the kingdom, which includes the gospel of grace, brings people not only into God's salvation, but also into the kingdom of the heavens. The gospel of grace emphasizes forgiveness of sins, God's redemption, and eternal life, whereas the gospel of the kingdom emphasizes the heavenly ruling of God and the authority of the Lord. This gospel of the kingdom will be preached in the whole earth for a testimony to all the nations before the end of this age. This testimony must spread to the whole earth before the end of this age, the time of the Great Tribulation. So yung end of the age is, yun yung panahon ng simula ng Great
tribulation. Ngayon dito pinapakita sa atin ang kaibahan ng ebanghelyo ng biyaya, no, sa ebanghelyo ng kaharian. So may pagkakaiba. Itong ebanghelyo ng biyaya, ito yung paunang ebanghelyo na nai-preach na at pinipreach pa rin naman sa panahon na ito. Ito yung ebanghelyo nagsasabi sa kaligtasan ng tao, di ba? Na tungkol sa buhay na walang hanggan. Binabanggit niya ang katubusan na ginawa ni Kristo. At itong Gospel of Grace, ito ay para sa personal na kaligtasan ng mga tao, para maligtas sila. No, maisilang silang muli, mapatawad ang kanilang mga kasalanan, magtamo sila ng buhay na walang hanggan, maging mga anak sila ng Diyos, at maligtas sila sa walang hanggang kamatayan. Yan ay ang dagat-dagatang apoy. So, kailangan yan lahat ng mga tao. Walang duda, kailangan yan ng mga tao. Pero ang ebanghelyo ng kaharian, okay, ay isang mas mataas na ebanghelyo. Mas mataas na ebanghelyo. Na dito sa ebanghelyo ng kaharian, kasama din yung ebanghelyo ng biyaya. Yun. So, hindi natin aalisin yun. Nandun pa din yung ebanghelyo ng biyaya. Kaya lang, sa ebanghelyo ng kaharian, ito yung ebanghelyo na magdadala sa mga tao, sapagkat ang kanyang emphasis ay ang paghahari o pamamahala ng Diyos. No? So, dadali ng mga tao sa loob ng kaharian ng mga kalangitan na kung saan sila ilalagay sa pamamahala ng Diyos. So, ang kaharian, ang ebanghelyo kasi, o ang kaharian, nakatuon siya sa pamamahala ng Diyos na kailangan mapasailalim sila ng pamamahala ng Diyos. No? At binibigyan pansin dito ang kaharian ng Diyos na siyang na isinasagawa sa panahon na ito upang ang tao, no, ay mapasailalim ng pamamahala ng Diyos. So yan yung ebanghelyo ng kaharian. At siyempre, pinapakita dito na kung hindi ka mapapasailalim sa kapamahalaan ng Diyos, madidisiplina ka. No? At kung ikaw naman ay nagpapasakop sa kapamahalaan ng Diyos, makakatanggap ka ng gantimpala at pinakikita ang iba't ibang aspekto na darating tungkol sa kaharian ng Diyos. So, may mga mas mayayaman na pagsasalita tungkol dito. Hindi lang yung basta, manampalataya ka sa Panginoon. O, sinong gustong tanggapin si Kristo bilang kanilang buhay, okay na kayo. And then in addition, i-baptize kayo. So, hindi lang ganun. No? Kaya, ang ebanghelyo ng kaharian, no, ay kailangan, no, ng isang pagpapaliwanag, isang pagpipreach. Minsan, hindi lang ito isang panahon, isang minsanan na pagpipreach. Ito ay tuloy-tuloy na ipinipreach sa mga tao, pinakikita ang kaharian ng Diyos. At mapapansin nyo, yan ang ginagawa natin sa MR. At darating ang panahon, ito mga tinatalakay natin tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi lang ito magiging para sa atin na mga nandito, kundi ito ay para sa buong sangkalupaan. No? So, yan ay makikita natin. Amen. So, excuse me, may phone call. Ano ba to? Paano ba to? Hello, sino sila? Hello po, Brother Danilo po. Yes, yes. Po. Sa FAT registration po ito, Brother. Saan? Sa FAT po, Middle Age Training. Could you call after mga 30 minutes? Kasi nagbi-video ako eh. Yeah, sure po. So, sorry okay. Thank you. Hello po. Okay na. So, okay, so Matthew 24:4-14. We see the actual history concerning the Jews from Christ's ascension until the end of this age, the 3.5 years of the Great Tribulation. Before the
great tribulation comes, everything in these verses will transpire. The last item will be the preaching of the gospel of the kingdom. I believe that the churches in the Lord's recovery will bear the burden to bring this gospel to all the inhabited earth. Amen. So, ito sinasabi rito, no? Ang magpapasan ng pagpipreach itong gospel of the kingdom ay ang mga tao sa loob ng Lord's recovery. Tama yan eh. Naniniwala ako dyan sa sinasabi niyan. Kasi sa panahon na ito, ang mga tao sa Lord's recovery, tayo na mga nasa Lord's recovery, ang tanging mga tao na merong knowledge at kaalaman tungkol sa kingdom of God. No, walang iba eh. Walang iba. No, ito mga pagsasalita natin sa panahon na ito, tayo mga nasa Lord's recovery, sinasalita natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. No, napakayaman ng mga pagsasalita natin. Hindi ito mga mabababaw na ebanghelyo, no, na sinasabi natin sa mga tao, oh, manampalataya kayo sa Panginoon. Pupunuin ng Panginoon yung refrigerator nyo. O kayo kikita ng dollar. O yung mga ganyang salita. Ibig sabihin, hindi naman, walang kinalaman sa kingdom ito. Di ba? Ang pagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos ay malalalim na bagay na nangangailangan ng kaalaman, no, tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, itong gospel of the kingdom, no, ay ipapahayag, no, ng mga tao sa loob ng pagbabawi. Kaya kailangan may paghahanda ito. May paghahanda. Baka biglang dumating ang panahon, open na yung mga lugar. Binuksan na yung North Korea. Sino pupunta dyan? Bukas na eh. Ngayon, huwag ka munang pumunta. Mapamatay ka dyan. Pero isang araw, bubuksan niya lahat ng kasuluk-sulukan. Ultimo Middle East, ngayong panahon na ito. Huwag ka basta susugod dyan. Ultimo yung magdala ka ng Biblia dyan, delikado. Pero isang araw, bubuksan niya lahat yan. At naniniwala ko pati internet gagamitin niya. At maraming lugar na mga mabubuksan. May isang panahon pati Russia nabuksan eh, pero sumara uli eh. Diba? Pero isang araw, lahat ng sangkalupaan mabubuksan. Para sasabihin mo, sugod mga kapatid, punta na tayo, umayo tayo. Oo, bukas lahat ng tao. At ito ay magiging isang testimony, no? Ang paghahayag ng ebanghelyo ng kaharian. Nasusulat yan sa Biblia. Tiyak na magaganap yan. Walang salita sa Biblia na hindi mangyayari. Ito, pag binasa mo ngayon, parang isang propesiya siya. Isang propesiya na bago matapos ang kapanahunan, ang ebanghelyo ng kaharian ay ipapangaral. Di ba? Bakit hindi niya sinabing ebanghelyo ng biyaya? Kasi ang ebanghelyo ng biyaya ay tuloy-tuloy ng pinangaral noon pa yan eh. Noon pa yan. Di ba? Bata pa tayo, ang mga lolo-lola natin, mga naligtas na, mga naging Kristiyano na yung iba, dahil sa gospel of grace. Kaya lang, pag tinanong mo sila, alam mo ba yung gospel of the kingdom? Kasi wala kaming alam dyan. Ang natanggap namin ay gospel of grace, naligtas nga kami. Pero particularly sinabi ng Biblia, ang gospel of the kingdom ay ipipreach sa mga huling kapanahunan and then the end shall come. Ibig sabihin, special gospel to. Na ang pwede lang mag-preach ay mga taong constituted, no, sa mga katotohanan tungkol sa kaharian. So yan, kaya ready kayo. Amen. So nakita ko yung yung preview natin. Umaabot na sa 1,000 nakikinig. Ready kayo. Sinasabi ko. Kung sino itong mga nakikinig na to, hindi ko rin alam. Nakikita ko lang yung number ng preview. Okay, so maganda. May at least 1,000. At least hindi bumababa. Tumataas pa. So ready tayo para dito. Amen.
So today's reading, the first of the 7 seals in Revelation 6:1 is a white horse and its rider, signifying the spreading of the gospel. Verse 2 says, I saw and behold a white horse, and he who sits on it had a bow, and a crown was given to him, and he went forth conquering and to conquer. So ito yung verse na sinasabi natin na nakalagay dito. White horse, puting kabayo na tumatakbo. Ang puti ay sumasagisag, no, sa purity. No, purity, yan lang yung bagay na pure talaga ngayon. Mga taong humahayo, nagpipreach ng gospel, pure ang kanilang motive. Hindi katulad ng mga iba, kakatok sa bahay mo. May ibebenta po kami. At ang iba naman, kumakatok, hindi naman dala yung ibang gospel. Kaya yung mga nagpipreach sa gospel, sagisag ito ng puting kabayo. Pure. Kaya tayo, time din kumakatok tayo ng mga pinto para magbigay ng gospel. Pero wala tayong interest na iba. Pure, puti, tayo. Hindi tayo nanghihingi na maski na o nagbebenta ng mga no, kundi ang dala-dala mo ay ang mabuting balita. No, kapag ganyan ka, ikaw yung rider nitong white horse. Okay, so with a bow with an arrow is for fighting. So pag ang dala ng isang tao ay yung bow and arrow, yung pana at saka may palaso, lalaban siya. Ibig sabihin, parang barilya na may bala. Pero ito, bow lang ang dala niya, wala ang palaso. No? Kung halimbawa, sumugod ka sa gera, may dala kang baril, walang bala. Ano ibig sabihin yan? Pero dito, malinaw. Oo, tingnan nyo, basahin natin. A bow with an arrow is for fighting. But here, there is a bow without an arrow. This indicates that the arrow has already been shot to destroy the enemy, and that Christ's fighting for the constitution of the gospel of peace is finished, and the victory is won. Yon ang ibig sabihin. Hindi ba, doon sa krus, ano nangyari? Dinurog na ng Panginoon ang ulo ng ulupong. Tinupad niya yung propesiya sa Genesis, na ang anak ng tao, dudurugin niya ang ulo ng ahas. Kailan nangyari yan? Doon sa krus, nung napako ang Panginoon. No. Kaya sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos ka na. Tapos na ang si Satanas. Natalo na. Nadurog na. Yung palaso, pinakawala na sa puso ng kaaway. Tapos. No, kaya isang bagay na ibig sabihin, ang pagpipreach ng gospel ay isang proclamation na nagtagumpay na ang Panginoon. Nagtagumpay na siya sa kasalanan, nagtagumpay na siya sa Satanas, diba? Nagtagumpay na siya sa sanlibutan, sa lahat ng mga negatibong bagay. Ito na yung mabuting balita na ang kailangan niyong gawin ay manampalataya. No? Kaya yan yung gospel, yun yung white horse. At yung rider, yan yung nagpipreach. Okay, so sabi niya, a crown. So may crown pa siya. A crown signifies that the gospel has been crowned with glory of Christ. The gospel that we preach today has a crown, and this crown is the glory of Christ. We should not feel shameful when we preach the gospel. Rather, we should feel glorious. To preach the gospel is a glorious thing. Those who preach the gospel become the riders of the white horse. Amen. So, may crown. Pag sinabi mo may crown, ano yan? Kaluwalhatian yan. Sabagat ang crown dito ay sumasagisag sa kaluwalhatian ni Kristo. Nagtagumpay siya, pinutungan siya ng kaluwalhatian. Itinaas siya sa kataas-taasan. Niluklok siya sa kanan ng Diyos, no? At siya ay crowned with glory and honor. Kaya pag nagpipreach tayo, ito ang pinakamarangal na gawain na hindi mo dapat ikahiya. Hiya ka ba? Hindi ka mahiya. No, sapagkat ang ebanghelyo ay may crown.
Isang patotoo na ang mabuting balita ngayon ay isang balita na si Kristo ay nailuklok na sa sangkalangitan. Kailangan lahat kayo tumingala dito sa isang ito. Sambahin itong isang ito, tanggapin siya. So yan yung gospel. So with crown siya. Amen. Amen. So sabi dito, went forth conquering in Revelation 6:2 signifies that the gospel has been going forth with Christ to conquer all kinds of opposition and attack. Throughout all the generations, the gospel has been going on with Christ as the victor. Conquering siya. Ang ebanghelyo ay conquering, nakikibaka. Lahat ng mga hadlang, hindi niya inaatrasan. Hindi naman tayo nakikipag-away ng physical, pero hindi tayo na-intimidate ng mga banta at mga hadlang. Dapat ganun. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. He is victor. Kaya dahil sa kanyang tagumpay, yung mga nagpipreach ng gospel ay going on and conquering. Nakikibaka sila. Alam nyo, kapag tayo ay nagpipreach ng gospel, ito ay isang pakikipaglaban at pakikibaka. Kuminsan, humahadlang din ang kaaway. May mga hadlang na nakikita tayo. Pero hindi natin ito tinuturing na kabiguan sa atin. Kasi tagumpay na ang Panginoon. Dahil sa kanyang tagumpay, sumusulong ang ebanghelyo. Hindi umaatras. Hindi natatakot. Maski noong mga nakaraang panahon noon, may mga banta, may mga namatay, mga martyr dahil sa gospel. Pero hindi ibig sabihin natalo sila. Di ba? Yung mga martyr naging overcomer. Bibigyan ng gantimpala pagdating ng pagpapakita ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, huwag niyong mahalin yung inyong buhay kaluluwa. At ang mga nagpipreach ng gospel, okay, hindi takot sa kamatayan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon natin ay ang pagkabuhay na muli. Kaya conquering. So kung ikaw ay nagpipreach ng gospel, unang-una hindi ka nahihiya dahil may crown dito. Pangalawa, ikaw ay nakikibaka sapagkat ang Panginoon ay nagtagumpay na. Ang kailangan mo lang malakas na espiritu para gawin ito. Amen. According to the Bible, we have to preach the gospel to get sinners saved. We all have to bear fruits. Although we may admit that this is scriptural, we may not be bearing any fruit. This means that we are not on the white horse. Ito masaklap. Meron naman nagpipreach ng gospel, pero hindi naman namumunga. Wala na save. Ang dahilan nito, hindi ka kasi nakasakay doon sa puting kabayo. Nang ibig sabihin, hindi tama yung aim mo. Kailangan, hindi lang tayo nagpipreach ng gospel, kundi tayo ay may isang pananaw na tama. Ano ba yung pananaw na tama? So ito, pakinggan nyo. If we are preaching the gospel, our interest is in God's kingdom. Yan. Dapat kung nagpipreach ka ng gospel, ibig sabihin, ang interest mo, ang goal mo ay para sa kaharian. Yan yung sabi. Amen. Okay, so ulitin ko yan. If we are preaching the gospel, our interest is in God's kingdom. What is our interest today on this earth? We should be those who are laboring to get people saved, to build up the body of Christ for the kingdom of God. So, hindi preach lang, kundi ang purpose mo, masave ito. Madalas buhay eklesiya, maitayo bilang katawan ni Kristo para sa kanyang kaharian. So, dapat yung direction ng prayer natin, ganyan, Panginoon, isave mo tong kaibigan ko. Save mo tong kaklase ko. Save mo tong kapitbahay ko. Save mo ito. Save mo, Panginoon. No? At kung siya'y naligtas na, madala ko siya sa buhay eklesiya para sa pagtatayo ng katawan ni Kristo na maging katulad ko.
At lahat ng ito ay para sa kaharian. So, sa pagsasagawa ng mga spiritual na bagay, mga kapatid, mahalaga yung motibo. Mahalaga yung motibo. Pag hindi tama yung ating motibo, hindi na be-bless yung work natin. Diba? Meron akong alam, minsan, nagpe-preach ng gospel, front lang yon. Pero meron sila mga pansariling motibo. Kaya hindi na be-bless kasi mali ang kanilang puso. Kailangan yung puso natin palaging tama. Bakit ako magpe-preach ng gospel? Kasi gusto ko maligtas sa mga tao. No? Dumami ang bilang ng mga kapatid sa eklesiya. At ito ay isang pagsasagawa para sa kaharian ng Diyos. Amen. So, yun pala. Amen. Okay, ito. Sabi niya, most of us have to work to make a living. Tama naman yun. Nagtatrabaho tayo, nagninegosyo. Kasi kailangan din natin ito para sa ating pamumuhay. Okay. But, all of us can separate a certain amount of time to the Lord for His interest. The unbelievers can always spare time for their amusement and entertainments. But we believers have God as our amusement and entertainment. We have no excuse for not preaching the gospel. We must be on the white horse for the spreading of the gospel. Amen. So, huwag tayo mag-isip na ang mga nagpe-preach ng gospel ay gawain ng mga full-timer, gawain lang ng gawain ng mga pastor, ministro. Hindi. Ito ay gawain ng lahat ng mga believer. Ang gospel preaching ay gawain ng lahat ng mga believer. Kaya sabi niya, dapat nag-separate tayo ng time para dito. So, naalala ko, ang ministeryo, sinabi niya, at least 2 hours a week, okay na yon. Kasi busy ka naman eh. Kung hindi ka nga busy, kulang pa yun eh. No? So, maski yung pinaka-busy tao, no, kaya niyang magbigay ng 2 hours. Kasi sabi niya, yung mga unbelievers na mga busy, meron silang oras para sa entertainment, amusement. Wala ka makitang taong hindi nagkakaroon ng entertainment and amusement. Walang tao na nagtatrabaho, natutulog, nagtatrabaho, wala namang ginagawa. Umahanap din sila ng mga bagay na magpapasaya sa kanila. Totoo yan. Hindi pwedeng wala yan. Maski yung mga busy tao sa mundo, lumalabas yan. Minsan kakain sila sa labas, doon sila magkukwentuhan. Yung iba naman nagpupunta sa mga iba't ibang klaseng amusement, yung mga madidilim na lugar. Yung iba naman nagpupunta sa mga sugalan o nanonood ng mga kung anong pwedeng panoorin. At the most, kung may time sila, hawak nila yung kanilang gadget, entertainment, lahat ito. Ibig sabihin, walang tao sa mundo na sobrang busy na wala na siyang time sa ibang bagay. Okay. Pero tayo mga believers, sabi niya, ang ating amusement ay ang Diyos mismo. Hindi natin kailangan ng mga entertainment. Ang Diyos ay sapat na para pasayahin ka. Kaya sabi ng Bible verse, sabi niya, rejoice in the Lord always. So rejoicing is in the Lord. Diba? Kung nakikipagsalamuha ka sa Panginoon, nakakahugot ka ng saya sa loob mo. Natitighaw yung kauhawan natin sa mga bagay ng sanlibutan. At dahil dyan, nasi-save natin yung mga time natin for amusement na pwede natin gamitin para mag-preach ng gospel. At sabi sa Biblia, may isang verse sa Biblia, yung mga nagpe-preach ng gospel ay may reward. Kaya sakay na kayo sa white horse. Sakay na tayo. Umayo tayo. Huwag tayo magsabing hindi natin alam paano mag-preach. Ang ministeryo, tinulungan tayo. Binigyan tayo ng booklet na ang titulo ay Mystery of Human Life na pwede natin basahin sa mga unbelievers. At mula sa booklet na yan, 15 minutes, pwede mo silang dalhin sa kaligtasan. So, ang problema, marami hindi ginagawa.
No, kaya nawa itong message na ito magkaroon ng isang malakas na pag-uudyok, no, para sa pagpapalaganap, pagpipreach ng gospel. Amen. So salamat Panginoon sa mga salita na nagbibigay ng pag-uudyok na kami ay humayo, magpalaganap, sumakay sa puting kabayo, makipagbaka, Panginoon, para sa ebanghelyo. At nawa matutuhan din namin magpalaganap, di lang ng ordinaryong ebanghelyo, kundi ang ebanghelyo ng kaharian. Amen. Amen.